amazing people! Welcome back to my channel and eto na guys, nakapag-pack na ako and ready na tayo pumunta sa airport. So for this video guys, papakita ko sa inyo yung buong magiging process ng airport and hanggang sa makarating tayo pabalik ng Pilipinas. Pero first step is, do not forget to fill out e-travel. So 72 hours prior to your trip going back to the Philippines, pwede na kayo mag-fill out kasi check yan ng immigration or they have access if you're able to fill out e-travel. Medyo hassle yun kapag pagdating sa Pilipinas tsaka mo palang gagawin. So do it in advance and you can do it online at etravel.gov.ph. And then ngayon, isa pa pala sa mga cons ng pagstay dito sa hotel along Boy Vian walking street guys. Since this is a party street, medyo maingay, parang may madidinig mo yung sound sa labas, parang may nagvi-video, okay? Papakita ko sa inyo yung video mamaya paglabas ko. So ngayon mag-book tayo ng Grab. And yung mga Grab guys, may certain pick-up points lang sila dito paggabi kasi sarado yung buong street for vehicles. Pang tao lang siya kasi nga nakalatag doon yung mga kainan, mga bars and all that. So medyo lalakad tayo, hassle ng konti sa atin yun kasi may mga dala na tayong luggages, but it is what it is. So come on guys, baba na tayo and let's go back to the Philippines. Guys, ganito kaingay dito. Kaya kung gusto nyo ng tahimik, huwag kayo dito magbubuk. Grabe. So guys, ayan, sa wakas nandito na ako sa loob ng Grab. And sobrang ingay dito sa Boy Vian. Kaya yun nga, sabi ko, if you want peace and quiet na accommodation, wag dito. Kasi lalo pag gabi, sobrang tudong-tudo sila mag-ingay. Tapos, syempre, parang na-misplace nga yung hotel na yun doon kasi puro siya mga bars. Tapos merong hotel na yun. Since yun yung nakita kong pinakamura sa Klook, kaya ako binok. Buti na lang, hindi ko siya binok para matulog. Para lang talagang luggage storage. And mura lang naman siya. Kaya kung mag-iwan lang kayo ng gamit, sulit din naman siya. Pwede na rin. Yun. Pero kung hindi kayo party goer, like me, hindi naman ako ma-party ganyan. It's best na mag-book kayo somewhere else. Pero yun, mahirap din. Lalo na kapag marami kayong dala. So papunta na tayo ngayon sa airport and kita-kita tayo sa Tan Son Nhat. So guys, nandito na tayo ngayon sa Tan Son Nhat International Airport Departures Area. And kung mapapansin niyo guys, maraming mga kainan dito sa labas. May mga coffee shop, may Burger King din dito sa labas. And para siyang naiya. Tingnan lang natin sa loob. So papasok tayo sa loob guys. And dito meron ding Star Cafe, ayun, Star Cafe. Ayan, diyan tayo papasok guys. Tatawid muna ako and magba-vlog ako ulit pagdating doon sa loob. So guys, nandito na tayo sa loob ng Tan Son Nhat International Airport. And ayan yung flight natin, Cebu Pacific to Manila, 1:20 AM. Sa check-in bay, letter B tayo. So pagpasok nyo guys, sa left side yung letter B. Yun, so pupunta tayo doon to check in our luggages. So guys, ayan, malapit na tayo sa check-in B. Sa dulo pala to guys, pagpasok nyo sa kaliwa, tapos bandang dulo, next sa letter A of course. So kinakabahan ako kasi yung check-in baggage natin, ang total dapat is 40 kilos lang, 2 bags. And medyo sobra ng 1 o 2 kilo to, so tignan natin kung lulusot. Papakita ko lang sa inyo quickly guys. So, ito. Tapos, ito. Ito rin yung mga dala ko sa Japan, guys. Ito, hand carry natin to. So, sana palusutin. Sana hindi sila ganun ka-strict dito pagdating sa baggages. So, ayan guys, kung makikita ninyo, ito na yung letter B. Wala pang tao. So, ibig sabihin, hindi pa open yung check-in namin. So, hintay muna tayo. Guys, since wala pa yung aming check-in, ikot ko muna kayo dito. So may mga souvenirs dito. Tapos ito may mga culturistic souvenirs. Ayan. Tapos dito naman yung mga
delicacies. So may mga chocolates. Meron pa tayo guys na Vietnamese dong. Ayan guys, may maru oh. Ayan, syempre mas mahal na dito. So tignan natin. Check tayo mamaya. Pero malamang meron pa niyan sa loob. Guys, dito naman sa kabilang side, merong restaurant. Ang pangalan ay Memos. Ayan, Memos Fast Food and Drinks. May pho, meron din coffee. Guys, yung pho pala, yun yung natikman natin nung pumunta tayo sa Cafe Apartments sa Saigon Oli. Yung pala yun, yung may mga dahon-dahon. Ayan. Tapos, ayan, may CR dito. Tapos, dito na ulit yung ating pila. Iniwan ko muna yung baggage ko doon, nakapila na ako. Para habang konti, ayan guys, yan yung pila namin. Habang konti, pumila na para mamaya hindi tayo mahirapan. Yan, wala pang mga tao dito sa check-in counters. Ayun na, meron na, Cebu Pacific. Ayan, meron ng tao. So, eto tayo. Yan, so ito yung gamit natin. Pang 5 lang tayo. So guys, nagbilang na ako ng pera na natitira. Ang remaining balance pa natin is 1,331,000 dong. So meron pa tayong pwedeng gastusin dito sa airport. So pagka-check-in natin at medyo konti na lang yung dala natin, backpack na lang, pwede tayong umikot-ikot para makahanap ng bibilihin para maubos na natin yung dong natin for this series. So guys, naka-check-in na ako. Short story lang. Natatawa ako kasi kala ko Filipina yung yung nag-aasikaso dun sa check-in. Tapos ngiti-ngitian ko pa, tapos nakikipag-ngitian pa sa akin. Tapos biglang, how many luggage? Iba yung language niya, biglang may punto. Tapos hindi pala siya Pilipino. Tapos yun nga, sobra yung check-in baggage ko, 42. So yung 2 kilos, transfer ko dito sa hand carry ko. Tapos nung tinimbang yung hand carry, which is FYI guys, nagtitimbang sila ng hand carry. Umabot ng 9 kilos pero hindi na niya pinansin. Kasi sabi ko may laptop sa loob. So yun lang, pipila na tayo ngayon sa immigration. Ayan yung pila ng immigration. So bilisan natin guys kasi baka mahaba yung wait time dito. Guys, grabe yung pila sa immigration sa dulo. Good luck. Napakahaba ng pila guys. Pati dito sa kabila mahaba pila. Kailangan na natin pumila guys. Hindi tayo aabot. Guys, grabe ang haba ng pila dito sa immigration. And syempre, wala tayong choice kundi pumila. Grabe, tinalo ang Pilipinas. Tignan nyo. Yan, ganun kahaba yung pila. So I suggest 4 hours before your flight, umalis na kayo. Kasi ito yung mangyayari. Mabilis yung online, yung check-in dun sa Cebu Pacific, pero itong immigration nila, ito yung magpapatagal ng proseso mo dito sa airport. So guys, after 300 years, natapos na rin tayo sa immigration. Pero hindi pa nagtatapos doon dahil another set ng pila na naman for security check. So mahaba din yung pila. Ayan yung pila. So, kailangan natin bilisan. Sana mabilis na lang to. Hi guys, so nakatapos na ako ng immigration and security check after 355 years. Grabe, sa tanang buhay ng pagka-travel ko guys, ito yung pinakamatagal na immigration and security check process. Sobrang tagal talaga. Umabot ng magdadalawang oras yung pag-iintay ko. So, buti natapos na. And ngayon, ito na yung moment natin na hanap na tayo ng mapagagastusan natin sa ating 3 million. So, hirap maging millionaire. Hirap mamili ng mga pagkakal. Babalik na tayo sa pagiging mahirap. So, hahanap lang tayo ng mga mabibili na may discount or naka-sale. Siyempre, tirador tayo ng sale. Tapos, yun ang magiging dagdag pasalubong natin. So guys, dito sa side na to, mga paninda naman. Yung
Tapos meron din dito guys mga kainan. Dito meron sa dulong-dulo, pag punta mo sa left guys, paglampas mo ng security check, makikita mo tong Sias Coffee and Food. Tapos pag dumiretso ka pa ng konti, yung Fresh to Go. Ayan. So, yan yung dulo guys ng kainan. Umikot lang ako dito kasi gusto ko lang kayong iikot dito sa airport. So, babalik na tayo doon kasi sa right side naman guys, doon yung check-in or yung boarding gate ko. Ito kasi from 1 to 15 ata. Tapos 16 to 30 doon sa kabilang side. Balik tayo doon sa kabilang side. May mga nakikita na ako, nasisipat-sipat na ako na na naka-sale. So, baka yun na lang kunin natin. At guys, meron din tax refund counter dito. I will try to get more information dun sa tax refund counter. Baka mamaya may ma-tax refund tayo. So guys, ito naman yung right side paglampas ng security check. So, ito yung security check. Dito naman tayo diretso. And sabi dun sa mga nakikita ko, may taas to. So sa taas nito guys, dun yung mga kainan or yung parang food court nila. So meron doon Burger King and then mga pho. Ayan, so sabi sa taas. Pwede tayong umakyat doon mamaya. Pero marami pa palang mabibilihan guys. So marami kayong choices. Just in case hindi kayo nakabili, meron din mga shirts. Yan yung mga mahal na shirt eh. Doon sa Benton Market. Diretso lang tayo. And so dito may mga jewelry din. Oh. Puro duty free yung most na shops dito. O ito may Star Cafe na naman guys. So check ko kung saan yung pinaka may magandang discount. So guys, dito sa bandang dulo merong kainan. May mga kainan, may mga banh mi. Tapos talagang tuloy-tuloy yung dami ng mga tindahan ng mga souvenir. Hanggang doon sa dulo. Sa dulo merong Highlands Coffee. Inikot ko muna lahat guys para bago ako pumili, para at least alam ko yung pinaka sulit. Kasi meron iba't iba eh. May mga buy 5 get 1, may mga buy 10 get 1, tapos meron buy 2 get 30% off. Depende din eh. Pero hindi pa ako nagche-check ng prices. Sine-check ko pa lang from afar kung ano yung mga promo nila. Ayan. So, dito guys, ayan, puro gusto. Merong kainan na tawag ay puro gusto. Puro ka naman kasi gusto eh. Walang ayaw. Ito yung Highlands. So, dulo na to guys. Tapos, dun sa mas dulo pa guys, sleep zone yun. Ayun o, nakalagay sleep zone. Pwedeng umidlip. Tignan natin kung pwede. Pasok tayo. Ito yung sleep zone guys. Pero kailangan mo mag-register. So, hindi tayo makakapasok dyan. Balik na tayo. So guys, nakita ko na yung pricing nung sleep zone doon sa dulo. $7 US dollars to guys. $7 US dollars per hour per person yung rate nila. So medyo pricey. Kaya kung kaya namang di ka na matulog o kaya sa upuan na lang or sa flight ka na lang matulog, tiisin mo na lang. So ayun, mahanap pa rin ako ng mabibili sa aking 3 million dong. So guys, dito na tayo sa baba sa ating boarding gate. Wala pa rin ako nabibili. Baka dito meron. Hanap tayo dito guys. Sana meron na. So guys, ito yung bibilihin ko. This is dollars na yung presyo nila dito guys. And this is $45. Ito US dollars. And itong Maru, bibili ako nitong Maru. 56 US dollars to guys. So ayan, tapos bumili ako nito, tagpo $4. So, tapos yung coffee, coconut coffee. Bumili din ako nito. Ito naman ay walang presyo. Ayun, $10. Dollars ang presyo nila dito, pero kino-convert nila sa dong para maubos natin tong dong. Yan, dito kay madam. So guys, sa kanya ako bumili. Say hi to Miss Chang. Yes. Yan, so siya yung nagbigay sa akin ng $6 discount. So dito kayo bibili sa kanyang stall. This is her stall.
Malapit din sa Puro Gusto sa left side. Yan. Thank you so much! So guys, naghihintay na lang ako ng boarding. And medyo epic fail pala yung nangyari. Sabi ko kanina, meron pa akong 3,331,000 dong. Yun pala, 1,331,000 dong na lang. So, sinabi ko dun kanina sa pinagbilan ko kay Miss Cha na kailangan within 3 million lang yung magagastos ko. So, kumuha kami ng kumuha. Tapos, nung nilabas ko na yung pera, nasa 1 million lang pala. Buti na lang, tumatanggap sila ng card. So, the rest of the remaining balance, chinarge na lang sa credit card. So, yan. Lakas pa ng loob kong mamili, yung pala kulang na. Pero, mukhang okay itong mga nabili ko kasi yung Maro, gusto ko talagang bumili kanina dun sa Maro. Kaso nga lang, parang nahirapan na ako dun sa baggage. Pero ito kasi, since dito mo sa airport binili, hindi nila siya iti-take against your carry-on or your hand carry luggage. So, hindi na tayo bibili ng coffee or something. Wala na tayong pera, guys. Hintayin na lang natin ang boarding. So, nakakapagod itong buong proseso dito sa Tanzonat, guys. If you're gonna ask me, ito yung pinakamahirap na airport process na pagdaanan ko so far. Kasi matagal yung wait time, kasi ang hahaba ng pila. So, sana yung pag-board naman sa plane maging smooth na. Guys, so finally boarding na. Ayan. See you in a bit, Manila. So yan guys, boarding na tayo. At sana mabilis lang ang biyahe. Sana hindi pumara yung aeroplane. And ito ang aisle nila. May mga pa-airport advertising. Ayun na, huminto na. So pasok. See you na lang sa loob ng airplane. Ito na guys, konti na lang, lilipad na tayo. Solo ulit tayo dito sa bay. Walang tao. Is provided with a seatbelt to fasten cushions together. Tie the seatbelt by pulling loose end to unfasten the top of buckle and pull free end to release. So guys, we're finally back here at Ninoy Aquino International Airport here in Manila. And of course, first things first, we'll have to go through immigration. So ito yung part na kung wala ka pang e-travel, dapat mag-fill out ka na. Or fill it out 72 hours prior para hindi ka na magtatagal dito. So, ayan. Doon tayo sa e-gates, Philippine passport holder. Ito mga foreigner dyan. So dito na tayo sa e-gates. And surprisingly, walang pila. Yan. So dito. Tara na guys, bawal ang camera dito. So guys, tapos na ako sa e-gates, sa immigration. So once you're done with immigration, make sure na natatandaan nyo yung belt na sinasabi ng cabin crew sa plane kung saan nyo pwedeng i-claim yung luggages nyo. So, ayan ulit. Sa mga conveyor belts, sabi sa flight, it's conveyor belt number 5. So, sa bandang dulo yun. And, buti walang tao. Yung mga ganitong oras pala na flight, guys, walang tao. Hindi kagaya nung galing tayong Japan. Sobrang daming tao. So, ngayon parang kami lang yung dumating. Kaya wala ring tao sa immigration. So here, guys, meron din nakalagay dito kung anong belt assignment nyo. So, from Saigon is number 5. Punta tayo doon. So guys, finally nakuha ko na yung aking mga baggages. And dadaan lang kayo sa customs, wala naman tinanong. So, that's it. That's our Vietnam vlogs. Maraming salamat sa mga nanood ng vlog nito. And if you like this video, please give it a thumbs up. Comment, share this vlog and share my channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs. Maraming salamat at hanggang sa susunod na travel vlog. Bye!